Ang ganda ng araw today at mamaya mas lalo nating makikita kung gaano ka-clear ang lake. Hello guys! Today, we're going to the most beautiful lake dito sa Germany. Ang Königssee. Yan yung mga mountains na makikita natin before kami makapunta doon. Diba? Ang ganda ng view. Welcome to Königssee. In English, pag translate mo to, ang ibig sabihin ay King's Lake. Yan, tinuro ni Arkin, sabi niya, cockroach daw kahit ibex naman yon. Yan, papunta kami sa port. Ito yung kanilang small town. Pwede kang bumili dyan ng mga souvenirs and food. Yeah! Yan, may statue dyan sa gitna. And this is the view from the port. Ang ganda, diba? Yan, boarding na kami sa boat. And during this time, hindi pa peak season. And ito na yung second to the last boat. Kaya walang tao. So, solo namin ng boat halos. Tas yung tubig dito sa lake talaga namang very clear. Yan. So dyan nagpa-park yung mga boats pag pahinga na sila. First time namin mag-boat dito ni Arkin na kaming dalawa lang. Kasi ang kanyang mom ay medyo hirap ngayon because of her panic attack. So hindi siya makaride ng boats. So kung makikita nyo, ayun siya oh. Bye! See you in a bit! Yes! Yung mga boats nila dito, electric lang yan. Wala sila dito may gas kasi ayaw nilang accidentally ma-pollute yung lake. And there is a statue in the middle of the lake. Maybe that's the king before. I'm not sure kasi hindi naman makakapunta dyan. A private boat. Bye. Dito sa Königssee, third time na namin nakapunta dito and it's very memorable sa akin kasi the first time na nandito kami, ito yung few days before akong ma-diagnosed. And then yung second time is during my chemotherapy and after my major surgeries. And now, it's the third time I'm healed. Sabi nga, third time is a charm. Yes! Yan yung view, diba? Ang ganda. Ito yung loob ng boat. Walang tao, diba? So, palipat-lipat kami dyan ni Arkin. And wala siyang tigil dito kundi mag-close, open ng window. So, buong biyahe, hirap akong kumuha. Because, yun nga. And ito yung trumpet.
natural echo ng lake. Kasi nga, nasa valley siya. So, ang ganda ng echo. So, every time na pupunta kayo dito, magpe-play sila dyan ng trumpet. And don't forget to bring some cash because mag-tip ka naman kahit papaano, di ba? Kain pa rin po siya ng popcorn. Actually, ayaw na nga magtugtog nito nung captain na mag-trumpet dyan kasi wala masyadong pasahero. So, maybe konti yung tip. Pero meron kaming kasamang taga-France at saka taga-Turkey. Nakiusap sila na, please, parang narinig namin na nagpe-play kayo dito ng trumpet. We want to hear. And ayun, pinagbigyan sila. Siyempre, nagbigay din ako kahit konti. Malapit na tayo sa island. In total, almost 35 to 40 minutes yung biyahe from the port to St. Bartolomeo. And here we are. Labas na kami papunta sa church. Yan, buong biyahe namin at saka nung nandiyan kami sa island, wala siyang tigil kundi, where is mommy? So, lagi kong sinasabi, nasa school or nasa work. Kung nandito ka pa, sabihin mo lang kung saan mo gusto kaming pumunta next time, and if may budget kami, we'll go there. Ito na yung church. Tara, let's go inside. Diba, nag-knock pa siya. So, ito yung inside ng church. Para lang siyang maliit na simbahan. And dahil nakita niya si Jesus, nag-pray siya. Very unique din yung architecture nitong church na to. So close. Yan, may nakikita na naman daw siyang mga whales and mga sharks. Sabi ko, walang whales dyan, anak. Fish lang. Yan, sobrang linaw ng tubig. Nung unang punta namin dito, kasama namin yung isang ninang ni Arkin. So, nandun siya sa Traunstein na video namin, si Ninang Zara niya. And, dahil sabi nung guide namin sa boat, clean yung tubig dyan. Drinking quality. So, nung pagland namin dito, yun. Inom naman agad ang dalawa. Ang kanyang mami at ang kanyang ninang. Kahit may mga ducks sa paligid. So, alam na natin kung ano yung meron. Siyempre ako dahil nakita ko yung mga ducks, hindi na ako uminom. Be careful daw sa water pero ang lapit niya pa. Cutie daw ang mga ducks. Happy niya din yan. So, pag nakakakita kami ng lakes or rivers, pag may mga bato-bato sa gilid, yan, tatapunan niya na. Minsan pati sa tao, pero sinabi na namin na in the river or in the lakes.
So yan yung kanilang very iconic log na hindi nila tinanggal ever since. Diba? Ang ganda. Oh yeah. Pwede rin daw dyan mag-swimming kaso malamig yung tubig. Even sa summer parang ang sabi nila 16 degrees Celsius. And dito sa lugar na to, pwede ka ring mag-hike or wander sa forest. Meron dyang maliit na forest. Actually, meron pa yung isang lake sa dulo. But during this time, wala yon or sarado na kasi nga we're second to the last trip. Meron din dong magandang lake. Ang tawag ay Oversee. And then if i-hike mo pa ng malayo, meron din dong waterfalls. And yan ang view. Yan, close the window na naman po siya. And of course, hindi mawawala ang kanyang ice cream. Yes! So nakita niya yung isang ice cream statue doon. Turo agad siya, I want ice cream. Dahil marupok ang parents, go, bili. Diba? Ang cute ng mga duck, parang lumilipad sa sobrang linaw ng tubig. And lunch/dinner time. Yan, nagluto ako ng bistek Tagalog. Yan, feeding time sa mga ducks. So sabi ko sa kanila, naku, mapupollute natin yung lake kasi nag-feed tayo ng mga ducks. Ang sagot naman nilang dalaw sa akin or ng mami niya, okay lang yan, naubos nila yan lahat. Tama nga naman. So ayan, continue. Nakaisang popcorn ang mga ducks. A little bit of play. So during this time, nakadaming untog siya dito sa biyahe namin na to. Nauntog siya dyan, tas nauntog pa siya bago kami umalis kanina. Nag-mini hike ako para sa isang special view. Diba? Ang ganda. Oh yeah. So it's a 10-minute hike from the port. Pero kung gusto mo pa talaga mag-hike doon sa dulo ng lake, medyo mahirap, difficult yung level niyan. Pabalik na po tayo. Yan, pauwi na kami. For spending this moment with us again. If this adventure made you smile, you're very welcome to subscribe and join our next family journey. And always remember to spread love, kindness, and positivity. God bless you all.